Guys, heto na naman ang ating halo-halo sports updates. Dinurog ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa napakagandang performance ng ating national team sa harap ng nagbubunying mga Pilipino. Muli pinangunahan ni Justin Brownlee ang Gilas 12, ngunit pinakamakinang among local talents ay si Kai Sotto. Sinabi ni Coach Tim Cone, darating ang araw duduminahin ni Kai ang Asian basketball at posibleng in the near future ay baka hindi na ito makapaglaro para sa Gilas. Dahil tinitiyak ng American coach, matutupad ang NBA dream ng 7'3" Filipino big man. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Losing in home soil against Chinese Taipei is not an option. Ito ang naging pahayag ni Gilas Coach Tim Cone bago ang naging laban ng Gilas sa kupunan ng Taipei. Magiging komplikado aniya para sa kung di natin malalakdawan ang Chinese Taipei dito sa first window. Malinaw na ito ang isa sa final instruction ng American mentor sa Gilas 12 bago nila hinarap ang Chinese Taipei kagabi. At ni Katiting ay hindi binigyan ng Gilas ng chance ang bisitang kupunan. Maagang ipinaramdam ng Gilas 12 na this time ay hindi sila magiging hospitable host. Wala ring plano ang Gilas na bigyan ng pagkakataong mabuhay ang kumpiyansa ng Chinese Taipei tulad sa laro ng mga ito laban sa Tall Blacks. Nagawa ng Chinese Taipei na makasabay sa kupunan ng New Zealand hanggang third quarter, naiwan na lang sila ng Tall Blacks sa huling 5 minuto ng fourth quarter. Mula sa umpisa, dinikdik ng Gilas ang Chinese Taipei upang maagang gibain ang kumpiyansa ng mga ito. Halatang nag-i-enjoy si Kai Sotto sa laban at may isang sequence na tila pinaglalaruan pa niya ang kanyang gwardya. Isang fake pass, napalingon ang bantay ni Sotto, ay nasaan ang bola? Hawak pa pala ni Kai, ipinasa sa nagkat na si Scottie Thompson para sa isang easy layup. So far, ang first window for FIBA Cup 25, ang pinakamagandang performance ni Kai Sotto dito sa FIBA na nagsasabing fit na fit sa kanya ang sistema ni Coach Tim Cone. Si Justin Brownlee na nag-top score para sa Gilas sa pagkatay sa kupunan ng Chinese Taipei ay nagsabing bilib na bilib daw siya sa energy ng mga batang player. Napakalaki raw ng potensyal na nakikita niya kina Kai Sotto, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Ang mga ito raw ang future ng Philippine basketball, especially ng Gilas Pilipinas. Wala pa dyan si AJ Edu na kasalukuyang nagpapagaling ng injury. At gaya nga po ng nasabi na natin sa nakaraan nating video, wala pa sa tropa si Junmar Fajardo sa kupunang bumaklas sa kupunan ng Taipei. Mai-imagine mo ano pa kaya kung naglaro pa si Abay. Anyway, simula pa lang ito ng biyaheng tinatarget ni Coach Tim Cone ang mag-qualify sa Olympics. Kung sa Paris man ito this year o sa Los Angeles sa 2028. Pwede itong ma-achieve ng Gilas by qualifying sa Olympic qualifying tournament o ang maging best Asian team sa FIBA World Cup. Nasa unang hakbang pa lang ang Gilas sa malayong biyaheng kanilang tinatanaw, pero at least napakagandang simula na ang kanilang nagawa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Rodante Sabida, Kats Aquino, Jerry Kiseo, Joel Atienza, Rose Marijuan, Chua Lon Martinez, Efren Mendoza, Romeo Conchada, Juanito Gomez, at si Erwin Santiago.
Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.